Mindanao ng Lunes, Pizza 29 sa Hulyo. Yan ang headlines sa News Patrol. Lalaking tigpayhot og marijuana, patay, human misukol sa mga pulis. Habal-habal driver, gipusil sa wala mailing sospek, patay. Babayeng nagapangilad og mga doktor, nadakpan ra gyud. Ug mga residente sa Lubugan Turil, gibisita sa barangay Kapamilya. Sa pamilya ni Anang Detalye sa News Patrol. Napatay sa mga pulis ang lalaki nagabaligya og marijuana, human isulay labay og granada, diyan na corner na sa buy-bust operation. Si Francis Magbanwa sa report. Patay ang wala mailing tigpayhot og droga human kini misukol sa mga operatiba sa Investigation Division and Management Battalion sa Davao City Police Office atol sa buy-bust operation sa Garay Compound, Ecoland Terminal, Davao City pasado alas 11:30 Sabado sa gabi. Maupay pag-abot sa suspect gikan sa Katiil, Davao Oriental ug nakigistorya sa mga pulis nga nagpakaron ingnog buyer og droga pero nakabantay kini og daling gibunot ang dala nga granada hinungdang napusilan sa mga pulis. Nalubong na siya nung transaction niya na push your buyer natin na police. Medyo nakasensya na police itong katransaksyon niya. Pag-open niya sa marijuana, bumunot na siya ng granada. Kasi nagduda na siya. So, hindi na hintay ng police na maka-pull pa ng pin ng granada. Tinira na ng polis. Sa paghiling sa bagahe ni ini, nakuha ang 4 ka bandol sa pinaugang marijuana nga gibanaban ng 4 ka kilo ang gibugaton ug mobalor sa 32,000 pesos. Na-recover ang granada ug ang balisong sa suspect. Wadyo minamatik din nga nahinga na di. Base sa akong hilber, ang ingon nga gipa kuan dato ganina 5 daw sulod dato gipa kuan lang kay basig mamatay oro man to. Gibutiag ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa sa Davao City Police Office posibleng kauban ra sa napatayng suspect ang 2 ka lalaking una nang nadakpan si mayaging semana nga nagdala og 8 ka mga bundle sa marijuana. This is a continuation of the buy-bust operation that we had the other day. Rin nakakuha tayo ng more or less 8 kilos na dried marijuana leaves na dineliver galing sa Davao Oriental, particularly sa Katiil, Davao Oriental. Hinatid dito sa Davao, din dito ang transaction sa Davao. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Patay sa habang usa ka lalaki human na lumos sa Isla Suerte Times Beach, Davao City kagahapon sa hapon. Report ni Danjo Revilla. Sir ba? Ipilong ba asa? Tayo na mo. Ipilong ba? Wala lang. Emosyonal ang pamilya Lige. Humanula na nila makita si Carlo Lige diyang naligo sa dagat sa Isla Suerte, Times Beach, Matina, Playa, Davao City kagahapon sa hapon. Niresponde dahil ng Urban Search and Rescue sa 911 aron pangitaon ang biktima. Mitabang sab sa pagpangita ang mga rescuers sa barangay. Apan human ang pila ka oras nga pagpangita, wala gyapon makiti ang biktima. Matod sa igagaw sa biktima nga si James Pipito nga naglingaw-lingaw lang unta sila sa dagat na tungtungura diyang nawala ang biktima. Nasunod ako. May nag-uban. Gisabay ko niya. Nagligo-ligo may. Nawala na sa kong kilid ba? Giliran ba? Nigawas ko diri. Nagtapat gimi kanina. Gilbutsyag sab nila. Dili kay balumulangoy si Carlo. Gituwang nadala sa kusog na balod si Carlo. Pagbalik sa barkada, wala na daw niya nakitaan. Dagan-dagan doon yung barkada, ito no, binuang ragi, ito na mo. Kung saan siya kabalo sa mulangoy? Wala, di siya kabalo. Di siya kabalo mulangoy? Dili yun siya. Alas 5 sa hapon, dihang nakitaan ang patayng lawas sa biktima. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Napriso sa Tulungan Police Station ang 2 ka makabalawal driver nga sila si Rex Idano, 29 anyos, sa Justin Morano, 26 anyos, pulos taga Turil, Davao City. Humanadakpan sa gimong buy-bust operation pasado alas 7 Sabado sa gabi sa Sandawa, Isayar ni Matina, Phase 2, Davao City. Nakuha gikan sa 2 ka dagkong pakete ug medium size na pakete sa kinudahang shabu. Ang gitukuang shabu gibarabara mo kantidad og 50 hangtod 60,000 pesos.
Ang driver man may motor. Wala mo na nakuha sa mga sir. So karsada mo na nila nakitkan. Kabalo mo yun sila nga yun sa to pagkuha. Wala po. Kaya pag sulod na magigunita naman may kalit. Ang butay na niyo, yung kilibutan na ba? Mingil. Bayad sa motor. Ibanan po na ako amigo. Mingil. Lo. Kani sila, notado na ito sa pangalan nila ani. Dugay na po ito sila gisubaybayan. Mga plana po kasi man nila bay, nga gisubaybayan ito sila. Until such time karon nadakpan na nasikop na ginato sila. Laing habal-habal driver na sa magipusil sa wa mailhing responsable. Naglibog ang pamilya sa biktima unsay motibo sa pagpatay. Si Vina Araneta sa report. Nagbago na gani noon. Asya niya gipusil na noon. Pero tingyaw-yaw sa inahan ni si Arlene Bernabe kung anong gipusil patay ang iyang anak na si Raymond Bernabe. Sabado sa hapon, sa Lapu-Lapu ang daw public market. Sa kadagan sa tao sa palengke, wala ni tumaw nga nakakita sa hitabo. Giyang ko ni Arlene nga nagdroga ang anak ni Adto. Apan dugay ng miundang ug nang inabuhi isip tricycle driver. Naman na sila kaaway. Dahil mga kaaway? Ambot sir. Naunsa man na nag-drugs sa iyong anak na sauna? Sauna. Unsa man na preso na siya? Bisa ng live-in partner ni Ini, naglibog unsay atraso sa biktima nga nung gipusil kini. Ululay yung sa manay nakaaway yung bana? Ha? Namasada ang biktima dihang gitulitan og pusil sa wala mailing suspect. Api sa giton ang anggulo sa mga pulis ang personal nga atraso ni Ini nga posibleng rason nga nung gipusil kini. Vina Araneta, ABS-CBN News. Dadak pa na sa mga pulis sa Panabo City ang usa ka babae nagapangilad sa mga doktor sa Tagum City, Panabo City ug Davao City. Nga ang modus operandi magpailang biktima sa Bagyong Pablo. Dayon, mangayog kwarta, baylo sa gamit sa mga midwife. Si Francis Magbano sa report. Gikasuhan dayon og estafa sa piskalya sa Panabo City si Jennifer Sobiaco, 36 anyos, human madakpi sa mga pulis na adtong Biyernes sa hapon dihang mangayo na pud unta og kwarta sa usa ka doktor sa Panabo Polymedic Hospital. Ang dinakpan nagdaladala og daghang pangalan nga nagasulod og klinik sa mga OB ug pediatrician sa Panabo. Apan hibawan nga daghan na sabdiay og nabiktima ang suspect sa Tagum City ug Davao City. Apil na niini sila Dr. Richard Mata ug Dr. LV Havines. Ang modo sa suspect magpailang midwife o alalay kaniadto ni Dr. Fabi dahil musulod sa mga hospital ug magpailang biktima sa Bagyong Pablo ug nanginahanglan siya og kwarta aron motuog gyud ang mga doktor maghilak-hilak kini ug naay dala nga gamit sa midwife nga iyang ibilin sa doktor nga iyang madiskartihan baylo sa kwarta ug dayon musibat. Paila siya nga iyang ingon ang doktor nga kung nakahinumdum pa ba daw ang doktor siya nga ikaw daw ang doktor, mao'y nagpaanak sa kuha. Tapos na atong imuhang katong bata nga akong anak na-admit karon sa hospital o mangayo siya og certain amount of money, maghilak-hilak kung ano ang modus. Wala man sir, kato lamang tong isa sila ko kay ako alang wala man ko ingon nag-igo sa ila kun dili nangayo lang pug og help sa ilaha kay naabot ko sa ako ang kahirapan sa akong anak. Namatay man isa tong December tong March. Kadto lang gud na ko nangayo sila na silang kusan nihatag sa kuha. Buot sa mga doktor nga patagamon gyud ang suspect aron dili makapangbiktima, linibo ang kwarta nga madala sa suspect sa matag usa ka doktor. Pero ang name drop niya sa akong pasyente, anak ko ni Dr. Fabi. Kabalo siya nga pag-ingon nga Fabi, murag kami mga doktor, murag mahumok dayon ni. So, anak ko sa sekretary, sige, pasudla lang. Naingon niya nga, Dok, ang ako ang pamilya sa Katiil na tabunan gyud sa Pablo. Patay iyahang anak, patay iyahang bana. Unya isa na lang ang nabuhi niya, gibalhin-balhin og laing hospital. And then ingon niya na sa Picos Hospital daw, patay na daw niya, dili lang daw nga mapagawas pa.
So mao yang gingay tabang sa ko yung sa undo niya paglubong. Ano sila daghan ako doktor ka istoryan sakay man gid mi tanan or murag transit gid mi tanan murag maluoy gid ka ba. So, syempre nakarelate ko sa iya kay syempre nakakita ko sa situation sa Katiil. Twice ko nag-atto dito. So, nakita na kung sa sila kaluoy. So, came in na patient na midwife. Nagpanggap siya nga midwife. So, karelate ko sa iyang profession. Kaya na po ko yung mga students ko nga midwife. So, naluoy ko sa iya. So, mo na naghatag ko sa iya. Nagtuo ang mga otoridad nga dagan pa og nailad ang suspect ug diyang giaresto kini na ikaubang lalaki nga misibat dayon. Number one, pag naay mo ngayo dayon, you have to verify, dili dayon, it's not, di man good ling sa kwarta good nga naghatag ka. Kung siya man good is na ay wrong intention, ang aim nato siya is madakpan kay luoy po ang uban pang doctors na daghan sa biktimahon. Gipriso na karon ang suspect sa Panabo Police. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. O din ba natin sa Iron Sam kung sa issue diha sa DXAB News Universities, makaubantanin higayuna si Alan Abaez. Banat sa komentaryo! Kita kay may buntag Elric Gayop, no? Okay, may buntag Elric sa mga suki po din na sa may buntag Mindanao. Welcome, Lunis Takaron by Pizza 29. Naga-prosesok na po ang ato ang mga kalumon din na sa Commission on Election. Atong kulitog pa ang linya diri ni Attorney Ampolokyo, ma'am, no? Kay sayo diri mga pangutana dinhi. Atong i-justify lamang ang kining extension or usit tawag nato ni overtime sa pagparehistro para ma-accommodate lang ning mga tao diya sa matag kabarangayan nga under pod sa First District nga pwede sila bay kuan lang kanang hulat og oras sa pagagabi para at least man lamang marehistro sila. Well, ang atong gipasabot mangod diri Elric, no, dunay extension or legal ba ang pangutana dinhi bay nga after 5 PM cut off karon sa mga naglinya dinabay di na sila mo cater pero nagadawat sila og bulto-bulto nga mga pagparehistro gikan sa mga rekomendado nga mga forms sa kapitan. Naatay gitubag ni Kapitan Ulan-Ulan sa Barangay 76-A kay ginastong interview nga naghangyo sila kang Attorney Ampolokyo kagabi for 2 hours ilaha kuno kinibay nga gitagad. Unya ang pangutana nato ani karon ratsada ba ni tanan? And then wala bay ato ang gipili lamang inibay nga mga forms nga dili nato mga botante? Ako, do you think nga mahitabo na ay kaduha kinsay mo bayad karon sa overtime pay anang mga nagtrabaho din na sa Commission on Election? Well, kung naabay bayad, legal ba nga bayaran sila? Amo ni ang mga pangutana kay ngano daghan ang nagsulti unfair kuno sila ha from 3 AM naglinya naabtan og cut off pagka 5 PM individual sila nga nagaadto sa Comelec nagaantos pero pagkaugma babaliko na pud kini nga pwede ra man deta muhatag din habay og paghangyo kung makabayad manggaling pwede man deta mubayad sa Comelec para sa ilang overtime pay aron nga marehistro kini. Well, daghang mamagi ang Comelec nga wala nakabalo din ang ato lamang atong isibo kini kay basig gamiton kini bay sa mga ubang mga magpapili karong umabot ng eleksyon alang silahang kasiguruhan. Salamat kayo. May buntag Mindanao. Daghan pa mga balita sa pagpalig sa News Patrol.